Nakatayo si Andre Del Rosario sa harap ng salamin sa kanyang opisina. Sa ibaba, kumikinang ang buong lungsod ng Maynila, mga ilaw, mga gusali, ang mga pangarap ng libo-libo. Isa siya sa mga maihawak ng kapangyarihan. Taglay niya ang lahat, pera, impluensya, katanyagan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na matagal nang nawawala sa kanya. Ang kanyang puso. Maraming babae ang lumapit kay Andre. Mga babaeng handang ibigay ang lahat para sa kanyang apelyido. Ngunit sa bawat sulyap, isa lamang ang kanyang nakita, pag-aalala, hindi pagmamahal. Isang gabi, sa hapagkainan sa kanilang villa, natahimik ang lahat habang mahinang nagsasalita si Doña Isabel del Rosario. Andre, oras na para magpakasal ka. At si Vanessa ang tamang babae para sa iyo. Ngumiti si Vanessa Monteverde, puno ng kumpiyansa at pagmamalaki. Magkapareho tayo, Andre. Magkapareho ang ating mga mundo, magkapareho ang ating katayuan sa lipunan. Dahan-dahang ibinaba ni Andre ang kanyang kutsara. Hindi niya tiningnan si Vanessa. Hindi rin siya ngumiti. Ayokong magpakasal dahil lang sa trabaho, malamig niyang sagot, natahimik ang mesa. Walang nangahas na magsalita pa. Isang maulan na umaga, nagmamadaling pumasok si Andre Isabella. Sa pasilyo, muntik na niyang mabangga ang isang dalaga, pasensya na. Si Mayumi Santos. Hindi siya nagtagal sa paghahanap. Hindi siya nagpakilala, tila hindi man lang siya interesado sa taong makakasalubong niya. Tumingala si Andre habang papalayo ang dalaga sa unang pagkakataon. Hindi na siya tinitingnan ng isang babae na parang si. Simula noon, palagi na niyang nakukuha ang tingin ni Mayumi. Nakikita niya itong nagbabasa sa hardin tuwing hapon, tahimik na inaalagaan ang kanyang ina pagkatapos ng trabaho. At nang may mag-alok sa kanya ng mamahaling regalo, mahinahon siyang tumanggi. Isang araw, naglakas loob si Andre na kausapin siya. Kung mayaman ka, tanong niya, ano ang gagawin mo? Ngumiti si Mayumi. Isang mapayapang ngiti na walang ambisyon, sapat na ang pagiging simple, sagot niya. Hindi lahat ng bagay ay mabibili ng pera. Parang may kung anong tumama sa dibdib ni Andre, isang salitang matagal na niyang hindi naririnig, ang katotohanan. Mula noon, nagsimula silang mag-usap ng palagian sa gabi. Sa hardin. Kapag walang nakatingin. Kapag kasama kita, sabi ni Andre isang gabi, hindi ko na kailangang maging presidente ng kumpanya. Ngumiti si Mayumi, ngunit may takot sa kanyang mga mata. Hindi tayo pantay-pantay sa mundong ito, Andre, bulong niya, natatakot ako. Hinawakan ni Andre ang kanyang kamay. Mas takot akong mawala ka, sagot niya. Pero hindi lahat ng sikreto ay maaaring itago magpakailanman. Natuklasan na ito ni Vanessa, anak ng isang katulong. Mapanghamak niyang sabi, gusto mo bang maging si Ginang Del Rosario? Sinadya niyang ipaalam kay Doña Isabel ang lahat. Isang gabi, hinarap ni Doña Isabel si Mayumi. Kilala mo ba kung sino ka rito? Malamig niyang tanong, nanginginig si Mayumi habang sumasagot, hindi ko pinangarap ang kayamanan mo. Kung gayon, matatag na sabi ni Doña Isabel, umalis ka na. Bago mo masira ang kinabukasan ng anak ko. Gabi na iyon ng malakas na ulan. Tahimik na umalis si Mayumi. Nag-iwan siya ng isang liham. Mahal kita, isinulat niya, pero ayokong maging sanhi ng iyong sakit. Kinabukasan, hinanap ni Andre si Mayumi. At ang mga sumunod na araw, ngunit wala na siya. Tiningnan niya ang mundong kinalakihan niya, malawak, maluho, puno ng kapangyarihan, ngunit bigla itong tila walang kabuluhan. Sa isang pulong ng lupon, tumayo si Andre. Kung papipiliin ako sa pagitan ng kumpanyang ito, at ng babaeng mahal ko, pipiliin ko ang pag-ibig. Natigilan ang lahat. At sa wakas, natagpuan niya si Mayumi. Huminto siya sa harap nito, hindi na ang si. Hindi na mayaman. Hindi ko kailangan ang buong mundo, sabi ni Andre, ikaw lang ang kailangan ko. Naghawak kamay sila at naglakad palayo, handang harapin ang buhay hindi bilang mayaman at mahirap, kundi bilang dalawang taong tunay na nagmamahalan.